At sa ating pong konteksto, umiinit na naman ang usapin ukol sa pag-aangkin ng China sa nasasakupang West Philippine Sea ng Pilipinas. Papadating na naman ang isang halalan kung saan nararapat na dalhin ng mga kandidato ang usaping ito dahil isa itong mahalagang karapatan ng ating bansa. Matatandaan na noong nakaraang administrasyong Duterte, naging maluwag ito sa usapang pag-aangkin. Walang kamalay-malay ang sambayanang Pilipino na may naitatayo na palang mga istruktura mga Chino sa mga sakop nating baybayin at lupain. At sa kasalukuyang administrasyong Marcos at Duterte, mismong ang Vice Presidente na si Sara Duterte ay tikom at sarado ang bibig tungkol dito. Ang tanong ng mamayan ngayon ay hanggang kailan ba natin makakayang ipagtanggol ang territorial rights natin? Kung ang mga lider ng gobyerno ay may ibang motibo ukol dito, kaya dapat lamang na ipagpatuloy ang pagmumulat sa mga mamayan na dapat lamang ipaglaban dahil bahagi ito ng ating maipamamana sa mga susunod pang henerasyon. Kung ngayon pa lang ay ganito na tayo, kaduwag at kaluwag sa pagbabantay at pag-angkin sa ating karapatan, darating ang araw na hindi lamang mga baybayin na dagat na saklaw ang mawawala sa atin, kundi pati na rin ang ating bansa at ang pagkakakilanlan sa atin. Palagi po nating tandaan, West Philippine Sea, ipagtanggol natin dahil ito ay atin. So, ngayon pong gabi, si Kabjin po ang binigyan ng pagkakataon para i-introduce sa ating lahat ngayong gabi ang ating tagapagsalita at guest. Kabjin? Ito po, ang ating pong panahon ngayong gabi ay ang uri ng kandidato na dapat na mahalal sa Senado. Dahil sila ay naghahatid ng ulam sa ating hapag. At sila din ang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng kanilang hanay. Isa po siyang mangingisda, environmentalist, vice chairperson ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakayan ng Pilipinas o Pamalakaya. Ika-6 na kandidato sa pagkasenador ng Makabayang Koalisyon. Ating pong salubungin, Coronel Arambulo. Yung. Magandang umaga po, Coronel. Salamat po sa pagpapilak. Na makupulong araw sa inyo, at maraming salamat din sa inyong imbitasyon. Magandang umaga sa mga kasama natin din sa Ibayong Dagat at sa lahat ng mga taga-subaybay ng ugnayan sa Himpapawid. Isa pong malaking karangalan sa mga ko, ni Kabjin, ni Kap Edu, at ng lahat ng taga-subaybay ng ugnayan sa Himpapawid na palagi namin kayong naasahan sa mga pagkakataon na kung saan hinihingi ang inyong opinyon lalo sa usapin ng issue at karapatan ng ating mga kapwa kababayan na mangingisda at mandaragat. So, hindi ko na po patatagalin, Kapronel, dahil tulad ng pinag-usapan ng topic na ating konteksto at tema ay patungkol sa West Philippine Sea. Patuloy po ang pambubuli tulad na sinasabi ng ating tema at konteksto. Pambubuli ng China at pag-abuso sa ating mga bantay dagat at mangingisda, harapang pagnanakaw sa ating mga teritoryong dagat. Ano po ang inyong opinyon? Lalo't kayo ay nabibilang at representante ng grupo ng mga kababayan nating mangingisda sa kasalukuyang at patuloy na nangyayaring ginagawa ito ng China. Ano po ang inyong masasabi dito, Coronel? Unang-una, siyempre, maraming natin kinukundina yung patuloy na ginagawa na panghimasok ng China sa West Philippine Sea, particular doon sa ating exclusive economic zone. Dapat ay sumunod ang China doon sa desisyon ng Court of Arbitration na desisyon na noong 2016 na malinaw na ayon sa UNCLOS ay hindi valid yung kanilang claim diyan sa West Philippine Sea, particular yung ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang China, bahagi ng UNCLOS at isa siya dun sa kauna-unahang nag-sign ng EDAP itong
United Nations Convention on the Law of the Sea o Law of the Sea Treaty noong 1982 pa at nung i-ratify din. At napakalinaw naman noong main objectives itong UNCLOS na kaya ito ay binuo para maiwasan yung pagkasalakayan at malinaw yung main objectives niya para tayo ay makapamuhay ng payapa, pangalagaan yung ating mga likas na yaman dyan sa West Philippine Sea. Pero walang kahihiyan na patuloy na nilalabag ng China itong mga bagay na ito. At kapansin-pansin, simula ng manghimasok ang China noong 2012, tumindi. Tumilipas yung mga panahon, patindi ng patindi, yung kanilang mga harassment. Matatandaan natin, ang pinakamalala dyan, itong nangyari din noong June, kung saan ay mayroong resupply mission itong mga Philippine Coast Guard dyan sa may Ayungin Shoal, no, na kung saan nagresulta ito sa pagkaputol ng daliri ng isa nating taga-Philippine Navy dyan at nagresulta doon sa 8 sugatan. Ayan. At ito yung rin may mga pangyayari din dito na kung saan ay talagang nakakapangamba dahil sumampa sila doon sa bangka para samsamin yung mga gamit noong mga Navy, no? Tapos ngayon, ito lang January 25, di nagkaroon na naman ng mga harassment din sa bahagi ng Zambales naman, kung saan ay gumamit sila nitong tinatawag na large range acoustic device, no, para i-harass dahil pinapalis nila yung Philippine Coast Guard yan, pero dahil hindi natinag, ginamitan nila nito. Itong device na to talagang napakatindi ng epekto sa yung napakaingay nito sobrang sakit sa tenga. Ito yung unang pagkakataon din na gumamit sila nito. Ang pinupunto lang natin dito, patindi ng patindi, palala ng palala yung ginagawang agresyon ng China, harassment sa mga mangisda at mismo sa mga person na uniform natin dyan sa West Philippine Sea. Sa halip na sumunod doon sa desisyon ng Court of Arbitration, noon pang desisyon nga ng 2016 pa. Yan. Nakikita natin diyan na siguro nakikita natin dahilan din naman kung bakit lalo nagiging agresibo itong China dahil kapansin-pansin simula ng ang nagkaroon ng presensya itong mga sundalong Amerikano dyan sa West Philippine Sea ay lalong na-provoke yung China para gawin itong mga bagay na ito. Kaya tingin natin malaki rin yung naging papel ng patuloy na presensya dyan ng Estados Unidos. Kaya ang Chinese government ay naging agresibo diyan sa West Philippine Sea. Cap Jean, meron kang following question, please? Coronel, ano pa po kaya ang mga hakbangin na kailangan nating gawin upang mahinto ng China sa pambubuli sa Pilipinas? Siyempre, ang dapat, matagal na naman natin itong laging sinasabi, dapat unang-una, igigit natin yung ating victory dyan sa decision. Tayo may legal at moral na batayan dahil tayo yung sa atin pabor yung UNCLOS at dapat ito ay ating panghawakan at igiit yung ating tagumpay dyan sa pamamagitan ng patuloy na pagpapay ng ating diplomatic protest sa pamamagitan nga ng mapayapa at diplomatikong paraan, hindi sa pamamagitan itong pagsandig sa Estados Unidos na lalo lamang nagpapalala doon sa sitwasyon at makakalagkad tayo doon sa gera na tayo naman yung maiipit ay ang mga mangis ng Pilipino at siyempre tayo. Kaya ito yung
dapat gawin ng salukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos na patuloy na tayo ay saka kung kinakailangan magsampa ulit tayo ng kaso sa UN para dito sa patuloy na nangyayaring ginagawa ng China. Pero siyempre, ang panawagan talaga natin dyan, demilitarize sa West Philippine Sea. Kasi tingin natin, kung sakaling mawala yung Estados Unidos, mas may posibilidad na pwede tayong humakbang patungo para makipag-usap sa China hindi sa mga issue na to. Kasi kung hanggat nandyan yan, yung Estados Unidos ay wala, lalo lang tayong lalala yung problema dyan sa West Philippine Sea. Sa tingin niyo po kaya Go ahead. Sa tingin niyo po kaya hindi po kaya kailangan na magpakita tayo ng protesta sa China na kailangan na huwag nating suportahan yung pag-import sa kanila ng mga yamang dagat? Dahil kung hindi po ako nagkakamali noong 2023, mahigit 300 milyon ang na-import natin na sa China. Isa yan, pinakamahalaga, habang mayroong ganun mga legal na file ang gobyerno, dapat magkaroon talaga tayo ng mga, sabayan natin ng mga pagkilos o protesta at ating hikayatin yung ating mga katabing mga bansa, lalo yung kasapi ng UNCLOS, no? Para dito sa panawagan itong issue na to. Di bahagi rin, napakahalaga na dapat ay iparamdam natin sa China sa pamamagitan ng pag-boycott ng kanilang mga product. Opo. At lalo yung importation na nagaganap, no? Nabanggit yung napakalaki ng import sa China. Isa yan sa dapat na ihinto. At ang masakit kasi dyan, habang sinusuportahan mo sila doon sa importation, yung tingin natin na in-import din naman natin galing sa ating karagatan, particularly yung isda. Parang nagigisa tayo doon sa ating sariling mantika. Bali, pag-aari natin yung binabayaran natin sa kanila. Yes, paano yan? Kung tawagin po natin yun, balikbayan na isda. Yung tawag natin yan. No? Kasi malino naman na yung mga isda nang gagaling dyan, talagang galing sa ating bansa. Kasi wala na eh. Ang China, malaki na rin yung problema sa kanilang mga karagatan dahil sila yung pinaka numero 1 na sa aquaculture, tapos mayroong pag-aaral na talagang polluted na rin yung karagatan nila dahil doon sa yung mga commercial feeds na ginagamit doon sa aquaculture na nag-pollute doon sa kanilang mga baybayin. Kaya saan sila kumukuha? Naghahanap sila ng mga karagatan kung paano makaka-survive doon sa ganyan kanilang problema. At siyempre, yung West Philippine Sea, yung isa sa pinaka-mayaman sa pangisdaan. Sa atin, yung ating produkto dyan, 26% yung ating 26% nagmumula dyan sa West Philippine Sea. Tapos, nasa bilyon yung kanilang populasyon, kaya sila talaga yung may malaking pangangailangan sa isda. Dahil ang punto natin kanina, yung binabagit natin, napakalabo na yung ini-import talaga natin mumula sa kanila dahil sa ganung sitwasyon na nga ng kanilang karagatan na polluted. Kaya yung talaga dyan, yung mga isda na ini-import natin, talagang galing din sa ating. Galing din sa atin. Kaya ang sakit, isado tayo sa ating sariling mantika. Buti pa isda, madalas magbalik bayan kaysa sa OFW no? Siguro rin mahalaga na may ba tayo oras? Meron pa po. Go ahead. Mahaba oras natin. Di Caronel, go ahead. Siguro mahalaga rin na na kung bakit ganyan kagarapal yung
yung walang kahihiyan yung China diyan sa paggigit niya diyan sa West Philippine Sea sa kabila na doon nga desisyon tapos sila ay kasapit no ng Diyos dahil napapakayaman talaga nung West Philippine Sea. Yung kanilang ekonomiya, nakikita natin talagang nakasalalay din eh. Kaya ganito na lamang yung kanilang paghahangad na mapasakamay nila itong West Philippine Sea. Meron tayong pag-aaral na nakuha yung information nito hango sa the Asian Center of Institute and Maritime Affairs and the Law of the Sea ng UP Tapos tingnan din natin yung nilaman ng e-book ni Antonio Carpio hindi sa China Sea Unang-una, napakalinaw naman na talagang ang dahilan kung bakit nandiyan yung China dahil doon sa national interest sa China diyan sa South China Sea. Ang isa, ito kasing South China Sea mahalaga doon sa kanilang pag-deliver ng mga langis. Kasi itong China ay bahagi yan ng rutang barkong dinadaanan na nagdadala ng mga langis ng China. Kasi dati, nasa 80% lamang ng kabuuang petroleum na yung ini-import ng China ay, alam niyo yung Strait of Malacca, diyan nila yung dinadaan. Sa ngayon, na siya na nakatipid, nasa 50% na lang yung import ng China na dinadaan dyan sa Strait of Malacca. Ito yung ito yung makitid na karagatan doon sa pagitan ng Malaysia tsaka noong Sumatra na tanging ruta yan para doon sa shortcut na dinadaan ng mga barko mula doon sa may lugar sa may Indian Sea at nagawa ng paraan ng China ito dahil doon sa nabawasan ng 30% yung kanilang oil importation na dumadaan diyan. Ang ginawa ng China, nagkaroon sila noong nasa mga 771 na kilometers na oil gas pipeline na nagmumula doon sa may bahagi ng Myanmar. Yan. Tapos, noon pa man, di may pangamba yung China na dahil nais makontrol yung Malacca, dahil kung sino man yung may control dito ay siyang may control dito sa mga supply ng langis sa China. At kung sakali masarahan yan ay ihinto yung kanilang ekonomiya. Kaya ginawa nila dito, doon pa lang, doon sa Myanmar base, doon sa Myanmar, sa may Bay of Benga, malapit sa India ay doon na nila ibinabagsak yung oil na para masigurado yung supply. So sinasabi lang natin dito, isa yun sa napakahalaga na napakahalaga doon sa ekonomiya noong China. Tapos, yung isa sa importante din yan, yung Scarborough Shoal, tinitingnan natin dito, ito yung isa sa mga vantage point para doon sa surveillance ng mga sea aircraft ng sa South China Sea. Kaya, ibig sabihin, ito ay strategic din doon sa position ito na napaka-importante para nila mabantayan yung galaw ng mga barko, ng mga iba't ibang mga takang aeroplano na dumadaan dyan malapit doon sa mainland. Siyempre, nais ng China na maging kublihan ng kanilang mga nuklear at submarine dito sa South China Sea. Nang sa gayon ay hindi ito matiktikan ng mga submarine ng Estados Unidos na kanilang submarine hunting diyan sa may diyan. Ibig sabihin, gusto rin ng China na magkaroon ng second strike nuclear capability gaya ng Russia at saka ng Amerika. Kaya yung Scarborough Shoal, makikita natin kaya patuloy nilang inuukupayan dahil gera pa rin yung sa usapin pa rin noong gera na uusapin ng militar at saka depensa. Tapos napakayaman siyempre ng Scarborough Shoal dahil yan yung isa sa mga malaking problema ngayon ng mga maliliit na mga mangisda.
noong hindi na sila nakakapag-isda dyan sa Scarborough. Kasi ano yun eh, kung tawagin Lagoon, sa panahon yun ay safe na lugar kahit pa mayroong mga bagyo, masamang panahon, ay hindi nangangamba yung ating mga mangingisda dahil doon sila nagkakando. At after nun, nagtutuloy nila yung pangingisda nila pag lumipas yung masamang panahon. Kaya nakakauwi sila ng talagang mayroong pa rin. Pero dahil hindi na sila nakakapunta dyan, napakalaki ng epekto sa kanila. Talagang bagsak yung kanilang kabuhayan dahil sa panahon na mayroong biglang masamang panahon, naobliga silang gumilid kahit pa wala silang huli. Mayroong mga kaso na talagang nalagay sa panganib at mayroong mga namatay. Tapos, okay lang, diretso pa. Sige po. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead. Okay, okay. Tapos, kasama doon sa national interest nila, siyempre sa West Philippine Sea, mayroong pag-aaral yung isang sa libro ni Robert Kaplan ng Aces Cold. Isang Ace Calderon. Siya ay isang Amerikanong manunulat nadalubasa doon sa geopolitics. Ang isang interest dyan, yung langis at saka natural gas, no? Na kung saan sinasabi na meron diyang tinatayang nasa 7 billion barrels of oil at 900 na trillion cubic feet ng natural gas ang nasa ilalim po noong South China Sea. At may posibilidad din daw na umabot sa 130 billion barrels of oil ang meron sa ilalim ng South China Sea. Tapos sinasabi naman ni dating Justice Antonio Carpio na mayaman din tayo sa methane hydrates o yung tinaguri ang tayong one of the fuel of the future. At kung sakali na ito ay mahango, ay kaya na patakbuhin ang ekonomiya ng China sa loob lamang ng 130 years. Yan. Kaya ibig sabihin, ganun kayaman yung West Philippines. Imagine, kung mahahango nila to, kaya patakbuhin yung ekonomiya ng China sa loob ng 130 years, 1 billion yung kanilang populasyon. Kung tayo yung makikinabang dito, mas lalo higit na mas mahabang panahon yung pagtiyaklo sa ating ekonomiya. Kaya ito nakikita natin. No? Saka siyempre, yung sagana nga tayo sa isda na marami makakano dyan na kailangan ng China dahil sila yung pinakamalaki na nangangailangan ng supply ng isda dahil sila yung pinakamalaki yung populasyon. Ito yung nakikita nating dahilan kung bakit ang China ay talagang malaki yung interest din sa West Philippine Sea. At ganoon din naman, siyempre, yung Estados Unidos na tingin natin, ito din yung dahilan kung bakit ganoon din sila nagkakandara pa dyan sa ating karagatan dahil doon sa ating mga ikasyaman. Okay. Na-discuss ni Coronel ang mga motibo at layunin ng China kung ba't ginagawa nila itong patuloy na pag-abuso at pambubuli sa ating West Philippine Sea at sa ating lalo tigit sa ating mga bantay dagat at saka sa ating mga kababayan na mga isda. Hindi lingid sa ating kaalaman at alam naman natin lahat yan ang naging kababayaan ng gobyerno Duterte from 2016 to 2022 at hindi rin lingid sa ating kaalaman na si Duterte ay naging isang puppet o tuta ng China sa loob ng 6 na taon niyang panggobyerno. Ngayon, sa ating po kasalukuyang gobyerno, nabanggitin niyo kanina yung mga problema at saka mga ginagawang pag-abuso at objective at ano yung dahilan nila. Kayo po ba, Coronel, sa inyong opinion, kayo po ba ay kontento sa ginagawang aksyon ng ating pamahalaan sa mga isyong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea sa nakaraang halos 3 taong gobyerno ni Bongbong Marcos Jr.? Siyempre tayo, malinaw naman sa atin na hindi tayo, dismayado rin tayo sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos sa issue ng West Philippines. Unang-una, that's na pinag-iba ng daang administrasyon ni Pangulong Duterte dahil pareho lang silang tuta ng mga imperialistang mga bansa tulad ng China, panahon ni Duterte. At ngayon naman sa panahon ni Bongbong Marcos ay tuta siya ng imperialistang Estados Unidos, no? Na kung saan ay
nagpupustura siya na concern, pinagtatanggol niya yung soberanya ng ating bansa dahil nilalabanan nila yung China. Pero malinaw naman yung nasabi natin na pinagtatanggol natin yung ating soberanya. Kung totally na tayo ay baklas doon sa control ng ano ba mga bansa, ng mga imperialistang bansa, no, malinaw na itong si President Bongbong Marcos ay tuta rin ng imperialista. Ano? Kung noon nga kay Duterte sa China, siya ngayon sa imperialistang Estados Unidos na sunod-sunuran, no, sa dikta ng US para dito sa issue na to. At sa katunayan, yan din naman yung dahilan kung bakit nakakalagkad tayo doon sa gera na hindi dapat dahil doon sa kanyang pagiging sunod-sunuran doon sa US. At ang nakita natin dito isang dahilan dahil tali tayo doon sa mga patakarang panlabas na nakasandig doon sa Estados Unidos dito nga sa US. Kaya ano yan ang ating panawagan matagal na, dapat talaga ang gawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay mag-fight talaga sa pamamagitan ng diplomatiko at mapayapang paraan. Hindi sa pamamagitan nitong pagsandig sa Estados Unidos na kinakaladkad lamang tayo sa gera. Dapat tingin natin din kung mawala tayo doon sa foreign policy, magkaroon tayo dapat independent foreign policy. Dapat ipasuhin yung mga patakarang panlabas na nakasandig sa dayuhang interes. Tulad ng US, pangunahin, siyempre yung iba't iba pa mga bansa, tulad ng Japan, mga hindi pantay nakasunduan pang ekonomiya, politika at saka kultura. Dahil talo-talo tayo rito eh. Tapos magbalangkas dapat ng mga patakaran na pumapabor magsisilbi sa soberanya ng ating bansa sa ekonomiya at pilita. Dapat sa ekonomiya, dapat magkaroon tayo ng mga tratuhan na kung papasok tayo doon sa mga bilateral at multilateral na mga agreement, dapat pantay na tratuhan sa bawat isa at pakinabang sa bawat isa. Yung patas at hindi tagibang doon sa interes ng Estados Unidos. Kumbaga, open naman tayo eh. Open tayo. Hindi naman tayo nagsasara, pero dapat pantay. Diba, katulad ng ang Vietnam, ganyan. Bagamat open naman sila doon sa imperialist country, pero wala silang mga US bases at pantay yung mga kasunduan. Dapat, yun. Kung magpapalakasin man natin yung militar natin sa pamamagitan ng modernization, hindi dapat nakaasa doon sa Estados Unidos. Yan. Kasi sa matagal na panahon, tayo nakatali dun sa reaksyonarong gobyerno, patakarang militar. Kaya nandiyan pa rin yung BFA, FDT, yung mga EDCA na tinatayo dyan sa mga palibot ng West Philippines o dito sa ating bansa. Yan. Kaya dismayado tayo doon sa patuloy, doon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Jane, follow-up question, please. Hindi, reaction lang. Kaya dapat siguro sa eleksyon maipaliwanag natin sa mga taong bayan yung mga ganitong sitwasyon na ang taong bayan din naman ang naghihirap eh. Kagaya nung hindi makapangisda yung mga kapwa nating mangisda sa West Philippines sa doon. Kaya sila ngayon nandito na lang sa mababaw na tubig, dagat. Ang naapektuhan naman ngayon, yung maliliit nating mangingisda na naagawan ng mga malalaking barko na mangingisda rin. At saka ang issue ng West Philippine Sea laban sa China ay isyung political din ito. Na hindi ito dapat isang tabi na maging bahagi ng dapat itinatalakay at issue sa pagpili ng mga iboboto, lalo na sa mga senador ngayong 2025 election. Dahil marami sa nakaraang nanalo nung midterm election nung 2019, alam naman natin, ay mga patuloy, yung iba ay lantaran, yung iba ay lihim, na supporter ng China
at nanahimik sa mga pag-abusong ginawa at ginagawa pa rin hanggang ngayon. So dapat maging political issue talaga itong West Philippine Sea. Dahil dito, bukod sa apektadong ating mga minamahal na kababayang mangingisda na nirepresenta ni Coronel, nakasalalay dito tulad ng binanggit ng nakasulat sa ating konteksto na yung ating pagkakakilanlan bilang isang malayang bansa. Dahil kung patuloy tayong mananahimik at iisang tabi ang issue ng West Philippine Sea, baka isang araw magising tayo. Hindi lamang ating teritoryong dagat ang wala na sa atin, kundi mismo ang ating bansa. Baka may follow-up question ka, Kapjin. Wala akong maisip. Ako meron. Kasalukuyang kalalagayan ng mga mangingisdang Pilipino sa ginagawang pambubuli ng China sa ating mga teritoryong dagat, Coronel. Nakakalungkot nga dahil yung ating mga mangingisda, ang hirap na nung sitwasyon dahil sa patuloy na ginagawang harassment ng China, no? Kasi dati nung wala yan, talagang napakaganda ng buhay ng mga mangingisda nung hindi sila pinubulit, walang harassment ng China. Pero ngayon, bagsak yung kabuhayan, nasa 70 to 80% na ibinagsak ng kabuhayan ng mga mangingisda at sa ating tala, nasa mahigit sa 600,000 ng mga maliliit mga mangingisda dyan sa West Philippines yan, yung naapektuhan. Ganun kalaki, Palawan, dyan sa bahagi ng Palawan, Mindoro, Zambales, Batangas, at Bataan at iba't iba pa, no? Na dahil dito sa patuloy na ginagawang pangimasok ng Estados Unidos. Tapos, kung dahil sa ganyan sitwasyon, edi matutulak sa mga ang isa sa mga inaasahan na dyan, edi paybayin na lang. Mga paybayin sa ating karagat. Umaatras na sila dito sa atin. Dito sa baybayin, ano? Ang problema naman sa baybayin, lalo yung municipal water natin, meron naman panibago na kinakaharap. Yung aatrasan naman nila, ang kalaban naman nila mismo, yung tayo. Maliliit. Oo, dahil doon sa naging decision din naman itong ng First Division ng Supreme Court, na kung saan pinapayagan naman yung mga malaking komersyal na palakaya na mangisda dito sa 15 kilometers municipal water. Hindi naman dapat, ano? Oo, malinaw na dapat nasa konstitusyon naman, yung preferential rights. Dapat talaga yung 15 kilometers municipal waters exclusively ay sa mga maliliit na mga mangisda. Una, hindi natin kaya makasabay doon hindi kaya makasabay doon sa traditional na mga mangisda doon sa abanteng gamit ng mga commercial fishing vessels dahil may pag-aaral tayo 10 months na operasyon na isang maliit na mga mangisda kayang isang operasyon lamang ng mga malaking commercial palakaya. Meron ding mga ulat na yung 1,000 na banyera. Kayang 1,000 na banyera ng isda kaya sa isang operasyon lamang noong commercial fishing vessels. Kinuwenta natin yan, 20 kilo, halos 2 taon na operasyon din ng mga mangisda, ganun ka laki yung agwad niya. Tapos destructive yung gamit noong commercial fishing. Malaking palakaya. Kaya ganito yung yung ang laki ng problema ng mga kasi hindi mo na malaman kung saan ka susuling, mapalaot, mapagilid. Dito sa decision na to, nakinabang din nakinabang sa decision na yan ng Supreme Court. Ang isa ay Secretary ng Department of Agriculture, si Francis Cotula. Meron siya yung pinakamaraming gamit na mga komersyal na palakaya dyan. Kaya isa siya sa nakinabang doon sa decision. Yun nga may tatanong mo doon sa Ronel magkano nangyari? Yan. Kaya nga. Magkano ang nangyari? Hindi anong nangyari. Magkano ang nangyari? Magkano ang nangyari? Kasi sigurado may mga ganyang mga ganyang tagayan nangyayari.
no? Kaya tama yung sinasabi niyo, hindi ano yung nangyari, magkano yung nangyari. Yung sa usapin ng ano, ng isa rin sa tama yung sinasabi natin na may itong issue na to ay usapin ng politika dahil ang nakikita natin ding dahilan kung bakit patuloy na nagaganap yung umiiral, mapalaot ng Philippine Sea, mapabaybayin dahil yung mga nakapwesto sa kasalukuyan sa pamahalaan, mga kasenado, mapakongreso man yan. Maliban siyempre sa makabayan black, no, na talaga namang kita natin niya consistent para dun sa pagkatanggol sa interest ng ating mga babayan, mga mangisda. Itong mga pinaglalaban natin na to sa pagigit sa karapatan niya sa West Philippine Sea, hindi, bagamat mahalaga yung pagkilos sa mga may siyempre factor dapat lalo yung ding mga namumuno no na hindi dapat palasok ko ang mahalaga na balikan at aralin ng mga kababayan natin kung ano yung mga track record ng mga nakaupo sa kasalukuyan. Halimbawa, may pahayag si Senador Soto, no? Na parang sinasabi niya na ang gawin magkaroon ng 60-40 na hatian o ito yung joint oil exploration, tama ba? Oh, yun Sa nga. joint. Isa itong malaking kalokohan dahil parang palasok ko itong ganitong katangian na parang habang pinapasok kung isang magnanakaw doon sa yung bahay, parang sinasabi mo na, sige na, ibibigay ko na sa'yo lahat, basta tirhan mo lang ako. Parang ganun eh. Kaya wala talagang walang pagkatanggol ng buong sa ating diyan sa ating sa sarili natin. Tsaka yung joint exploration, hindi naman yung joint oil exploration, hindi naman yung dahilan kung bakit unti-unti na nakabuelo yung China diyan. Matatandaan natin yung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pumasok sila diyan sa pamamagitan ng joint marine seismic undertaking sa pagitan ng China. At yun din yung dahilan kung bakit unti-unti nakapasok yung China rito sa West Philippines. Kaya napakahalaga na dapat ay ang eleksyon ay minsan lamang sa loob ng 3 taon. Kaya dapat itong panahon na to talagang huwag sayangin yung ating susuportahan ng mga kandidato dahil nakasalalay ito yung kinabukasan ng ating mga anak hanggang sa susunod na henerasyon. Ang makabayang koalisyon, talagang nakita naman natin sa mahabang panahon na talagang tumitindig tayo yung consistent na oposisyon dahil posisyon tayo sa lahat ng issue na kung saan kapag talagang hindi makakatulong, hindi para sa mamamayan, talagang tinitindigan natin. Hindi tayo yung personal, no? Katulad ng mga trapo o political dynasties na personal yung kanilang mga pagtindig. Hindi tungkol sa issue ng mamamayan. Kapag kalaban nila sa politika o sa partido, kahit wasto ang ginagawa, kanilang hindi nila sinusuportahan tulad ng ginagawa sa makabayang koalisyon at kung ano na po yung mga ginagawang paraan para sirain tayo. Pero malinaw na yung ating mga paninindigan talaga ay hindi personal bagkus tayo nakatindig sa mga issue ng mamamayan. Kap Jean, may follow-up question ka? Karamihan sa mga politiko ngayon, kung hindi trapo, panatiko. Tama. Yan yung problema eh. Kaya pagka ganyan tayo talagang walang kakahinat na yung ating bansa.
kung tayo ay mga fanatiko. Halimbawa, sa kasalukuyan ngayon, itong bangayan ng kasamaan at saka ng kadiliman, pagitan ni Marcos at ng mga Duterte, malinaw na sila man ay kumukondina sa pagkabila sa mga nakikita natin dito. Hindi naman dahil talaga sila ay ayaw ng mali. Kasi nakikita natin kung bakit meron na silang ganyan mga batuan dahil nagkaroon na sila ng personal na biyakan o awayan. Tuloy mo sinasabi ngayon, nung panahon na sila ay hindi pa nagkakaroon ng problema o dagdagan, hindi naman nila isinisiwalat itong mga problema na ito, yung mga pagnanakaw, mga korupsyon. Pero ngayon, nung ilaglag na nung ilaglag si Sara dahil doon sa kanyang kaso, dahil dito sa pagwawaldas ng pera, o yung confidential funds na nagresulta nga sa impeachment. Dito na usap ng usap sina dating President Duterte, si Sara, sinasabi, natatandaan ko, sabi ni Sara Duterte, itong si Romualdez, sila yung mga kinabang din sa mga pondo. Sinasabi rin ni Duterte na si Marcos ay ganyan din na may mga ganyan din akusasyon siya. Matagal na pala nilang alam, bakit ngayon lang nila sinasabi? Ibig sabihin, noong mga panahon na sila ay hindi pa nagkakaroon ng laglagan, nagkukonsintihan sila. At ngayon, nung sila ay may mga ganyan na, naglalabasan na yung kanilang mga baho. Ngayon, ang gusto lang natin ay paabot sa ating mga kababayan, dapat malinaw. Malinaw yan na hindi sila kumukondina sa magkabila, hindi dahil ayaw nila ng magnanakaw, kundi dahil ito ay sila nga ay hindi na yung nagdalaglagan. Dahil kasi kung talaga sila ay sincero para doon sa ayaw nila ng mga korupsyon, nung pa dapat hindi sa panahon na to. Yeah. Okay. Kabjin? Doon lang tayo pumunta sa usapin ng impeachment. Ano po ba masasabi niyo doon sa nakasalang na ngayon? Siyempre, unang-una, binabati natin yung ating mga kababayan dahil matagumpay yung ating ginawang pag-file ng impeachment case bagamat medyo parang lumakas sa sitwasyon. No? Bahagi, siyempre, yung mga bayang koalisyon na hingil sa ating basis, yung betrayal of public trust, no? Na kung saan ay malinaw na talagang nataksil sa bayan yung si Pipi Sara dahil yung usapin ng confidential funds, kita natin talagang pinaldas yung 612.5 million na confidential funds. At hindi siya yung alinsunod sa batas at alintuntunin ng confidential funds. At ayon sa COA, no, nagsasabi na marami talagang mga questionable. Ginastos si Duterte, halimbawa, kasama din yung pagbubos sa 125 million sa loob ng 11 araw lamang itong nakaraan ng 2022. Ayon sa COA, hindi bababa sa 73 million gastos sa kabuuang 125 million noong 2022 pa. Kaya malino na nalabag siya sa panuntunan. Ito yung mga naging basis natin. Tapos tapos siyang gustahin, gawa siya ng mga peking mga resibo, peking mga pangalan, pirma, iba pa mga peking dokumento. Sinumit sa kanyang opisina sa COA. Ang lahat ng ito ay mismo ay pumirma sa mga sinumikid niya sa Commission on Audit. No? Kaya ito yung mga nakita nating batayan. Kaya ang nakita natin din na isang malaki na partisipasyon kung bakit natulak itong impeachment case dahil doon sa patuloy na mga ginagawang pagkilos ng mga mamamayang Pilipino. Kaya natulak.
Ang Isa yun sa mga dahilan kaya na-pressure ng mga congressman. yung pressure, no? Napakalaga talaga nung nung mas movement. Kasi nakita natin nung una, ang dami pang mga hindi masyado na interest. May mga room pa sinasabi na hindi sasayang ng oras. Mas may mga dapat unahin. Pero dahil doon sa pagpupursige ng malawak na mamamayan, no, ng mga pagkilos, ay na-pressure yung Lower house. Ang lower house at ngayon ay nagresulta doon sa nagkaroon, inabot natin yung 1/3 at lumampas pa, nasa 200 plus. At ngayon ay nasa transmit na sa Senado. Ayun, sige natin Alam mo, laking isa sa mga magandang pwedeng maging bahagi ng impeachment na yan pag umabot sa Senado, kung yan man ay talakayin ngayong buwang ito or sa tulad ng sinasabi ng iba na maaaring sa Junto na ito, ano man ang nangyari, kung kailan man ito mabuksan, bukod sa paglilitis patungkol sa mga ginawang paglustay sa confidential fund, lalo na 125 million in a short period of 11 days, mabubuklad din dyan yung mga binanggit ni Senador Trillanes na yung mga bank account ni Sara Duterte at saka ng tatay niya na kung saan pumasok yung daan-daang milyong cheque, pera na matagal na itong sinasabi ni Senator Trillanes na galing sa mga negosyante at saka mga Chinese na involved sa droga at mga illegal activities sa Pilipinas. Dito mapapatunayan, mabubulgar kung totoo ba ang sinasabi ni Senator Trillanes na totoong involved at tumatanggap ng daan-daang milyong piso ang pamilya Duterte, lalo na yung mag-amang Sara at saka Digong mula sa mga drug lords at kung ano-ano pa. So, tama. Sige po, Karonel. Sige po, okay. So, ganito po, Karonel, kami lubos na nagpapasalamat dahil na-discuss natin kung ano ba yung mga kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ano yung mga opinion mo na sa tingin mo ay mga dahilan kung bakit ginagawa ito ng China at ang kasalukuyang kalalagayan, kahirapan dinaranas ng ating mga mamayang mayang isda na kung saan sinabi mo mahigit 600,000 na kababayang Pilipino ang apektadong direkta at yung ginigisa tayo sa sariling mantika. Ngayon, dahil si Coronel Arambulo na panahon natin ngayong gabi ay kandidato ng Makabayan Coalition Group. Number 6 po number 6 sa balota. Huwag na kayo lalayo pa. Number 6 lang, alam na ninyo. Pag sinabing number 6, yan mangingisda ang nire-representa. Yung direktang apektado sa ating sikmura ang kanyang nire-representa. So, baka naman pwedeng magbigay ka ng mensahe bilang isang kandidato at bilang isang representante ng mga grupo na mangingisda sa ating bansa, sa mga OFW at sa lahat ng mamayang Pilipino na nakakapanood ng ugnayan sa Himpapawid ngayong gabi. Okay, maraming salamat. No? Sa ating mga kababayan sa bansa, suportahan natin yung Makabayang Koalisyon ngayong darating na midterm election dahil ang pagsuporta po sa Makabayang Coalition ay pagsuporta sa ating sarili dahil ang mga nasa state nito ay mula mismo doon sa ating sektor, mula doon sa mga sektor ng ating lipunan, kasama mga manggagawa, mga magsasaka, mayroong mga nag-represent sa OFW at mga guro na at iba't iba pa na dapat ay tayo yung malagay mismo doon sa Senado dahil mas tayo yung tunay na nakakaalam ng ating kalagayan dahil tayo yung may dana sa pang-araw-araw natin. Saka sa bahagi namin sa sektor ng pagmamanisda, napakahalaga ng ating partisipasyon dito sa ating lipunan. Una, mga magsasaka at mga mangisda, tayo yung lumilika noong pagkain ng ating bansa at ang ating isa sa mga pangunahing tungkulin at ambag
dito sa ating bansa ay siyempre yung pagtitiyak doon sa kasiguruhan sa pagkain ng isa o yung security. Ngayon, ang kakalungkot, ang mga mangingisda ang talagang pinakamahirap o pulis of the poor sa isang bansa na archipelago at usa-usapin na sipag at nakatyaga naman talaga ng mga mangingisda ay hindi matatawaran. Pero sa kabila ito, nangyayari ito. Napakahalaga ng issue ng mga mangingisda dahil malinaw na ng issue ng mga mangingisda ay hindi lamang issue ng mga mangingisda kundi issue ng mamamayan. Una, sa usapin ng food security, tapos yung mga dahilan ng pagbagsak ng kabuhayan ng mga mangingisda ay tagos hanggang sa mamamayan Pilipino. Dahil yung mga dahilan ng pagbagsak ng ating kabuhayan, siya rin dahilan kung bakit una, unti-unting pinapatay sa puto ng mga mangingisda. Ikalawa, may mga effect din na biglaan naman pagkamatay. Bakit natin nasabi yan? Siguro yung isang issue na lang ating banggitin, paunahin. Issue ng mga proyektong reklamasyon, no? Kung saan ay bumagsak yung kabuhayan ng mga masa 80% dahil dito. Papalayo siya sa mga mangingisda. Tapos pagsira doon sa ating pangisdaan. Bakit natin sinasabi na napakatindi na epekto ito sa buhay ng mga mamamayan? Ang reklamasyon kasi malinaw na pagwasak po sa ating kalikasan. Hindi ka makakapag-reclaim kapag hindi ka magwawasak ng bundok. Ito yung ginagawa ng mga reclaim ng ating dagat. Wawasakin yung dagat, tapos wawasak ka ng bundok para ipangtambak doon sa ating karagatan. So ito yung mga dahilan kung bakit may mga matindi, yung mga naging trahedya na nagaganap sa ating bansa. No? Marami sa ating mga kababayan nilalamon, panahon na may mga malakas sa bagyo, nilalamon ng baha, na umaraga sa mga tubig, namamatay, tapos marami yung mga apektuhan ng landslide, no? ng maraming natapunan dahil dito sa pagwasak sa mga kabundukan. At siyang pumatay sa ating maraming bayan. Punto natin, ganun yung domino effect noong issue ng reklamasyon. Kaya sinasabi natin na yung issue natin ay issue din ng mamamayan. Malinaw yan na ang pumapatay talaga sa atin mismo yung sistema. Hindi siya natin pwedeng sabihin na ito isang tadhana o kapalaran dahil sa kalikasan. Mayroong mga involved dito at responsable at walang iba yan kundi ang mga nagpapatupad nito din sa mga nakaupo sa pamahalaan. Alam niyo, isa sa mga senador na malaki ang partisipasyon sa pagwasak sa kalikasan sa mga reclamation, si Senador Bong Revilla, na may-ari dito sa bahagi ng Cavite na itong 420 hectares Diamond Reclamation Project. At meron din bago pa yung mga pinaplano pa lang yung reclamation, yung mga masamang epekto sa mamamayan, napakadami dyan, naglalap ng mga sunog para mabilis ang mapalayas yung mga kababayan natin. Sa bahagi rin si Francisco Tulaw, siya sa hektarya na proyektong reklamasyon. Kaya ganito yung ganito yung part niya, bahagi siya ng pagtira sa kalikasan. Siyempre, yung mga ibang mga politiko na involved dyan. Kaya napakahalaga sa ating mga kababayan na suportahan natin yung Makabayang Coalition ngayong darating na midterm election dahil ito yung magsasalba doon sa ating napakadilubyo na buhay. Ang laki talaga ng problema rin, no? Sa usapin ng campaign ng Makabayang Coalition, sa usapin ng tawag dito, kung kukumpara doon sa mga mainstream na mga politiko. Dahil marami silang mga pera, mayayaman, nagpula rin sa pagnanako sa taong bayan. Mas kilala sila kung tawagin dahil yung mga pag-BBL sila. Meron nga bilyon na ginastos, Amy Marcos, Camila
pilyar. Malalaki yung nagagastos nila. No? Tayo ay walang ganyan na panggastos. Kadalasan ang sinasabi natin, yung mga babae natin, hindi naman kilala yung mga yan. May mga ganyan kasi katuwiran yung mga Oo. na kapag hindi naman kilala, matasayin na yung board. Supportahan ko na lang yung mas kilala. Tayo, gusto natin makabot. Lagi natin tatandaan na hindi porke nanalo yung kandidato na ating sinuportahan, eh nanalo na tayo. Kung tayo lang naman dinanakawan, mas masakot pa tayo. At mas masakot na sayang yung ating board. Kaya napakahalaga, no, na maging tayo. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na to dahil isang beses lamang sa 3 taon ang eleksyon. Ilang buwan na lang, ano na ngayon, February, March, April, May, 3 months na lang, pwede nang mabago yung ating kalagayan kung ilalagay natin yung mga kandidato lalo sa Makabayang Koalisyon. At kung susuportahan naman natin ay yung mga trapo political dynasties, another 3 years isosustain natin yung ating paghihirap. Kung ipapa-appoint natin yung mga sa mga political pieces sa pamamahala. Kaya panawagan natin sa ating mga kababayan sa mga OFWs na suportahan natin yung Makabayang Koalisyon, tunay na koalisyon ng tao. Sa ganun, maayos natin yung sistema rin sa bansa. Ngayon ang boses nyo. Na kung bakit tayo ay lumalabas dito sa ating bansa, sa mga OFWs. Dahil sa kawalan talaga ng kasiguruhan na hanap buhay dito, nauubliga tayo na mahiwalay sa ating pamilya. Kahit ayaw natin, dahil kailangan natin talaga magkaroon ng sapat na kita na may pantustos sa buhay ng ating mga anak sa buhay. Mananatili na ganyan yung ating kalagayan kung hindi natin mababago yung ating lipunan. At nakikita natin ngayon nga, ito yung isa sa mga paraan na pagsuporta sa Makabayang Koalisyon. Sa ganun, may sulong natin talaga yung mga patas, mga programa na magsasalba doon sa ating mga kababayan. Nakita naman natin yung track record ng Makabayang Koalisyon. Siguro mahalaga rin na mabanggit natin kasi minsan ang mga kababayan natin talagang dismayadong sa mga politiko. Ulit-ulit yung pangako, pero pag naupo naman na ungurap, pwedeng may mga ganyan din silang isip kahit sa Makabayang Koalisyon kasi biktima sila ng ganung sitwasyon. Pero gusto nating sabihin na ang Makabayang Koalisyon, usapin ng korupsyon, talagang natitiyak natin hindi talaga dahil susuriin natin yung track record ng mga nasa Makabayang Koalisyon, Makabayang. Mula noong 2001, nung lumahok tayo dyan sa eleksyon, lalo sa party list, ang pinakamahihirap na mga naging congressman sa kasaysayan ng ating bansa ay nasa Makabayang Koalisyon. Matatandaan natin si Congressman ng anak pawis na Crispin Beltran. No? Panahon na siya ay nakaupo doon sa Kongreso, namatay siya dahil aksidente, nahulog siya doon sa kanyang pagkukumpuni ng kanyang bubong. So, makikita natin na talagang hindi nagpayaman doon sa pwesto, hindi nagnakaw sa kapanatakan bayan. Kaya gusto lang natin yung mapura yung ganun. Kaya pinapaliwanan natin yung bagay. At yan din yung dahilan kung bakit wala namang maiba to sa atin yung mga nasa reaksyonaryong gobyerno mula ng mga nakaraan sa kasalukuyan dahil walang makita sa atin na masamang track record. Kaya ang kanila lang nakikita na mabilis ang paraan para tayo sirain, edi yung pangreretag sa atin. No? Sinasabi, yan ay kaliwa, na yan ay mga supporter ng NPA o yung mga member ng komunista.
Mga kababayan, para tayo hindi nalilinlang mga politiko, huwag natin natingnan yung pangalan ng grupo o tatak. No? Dapat ang tingnan natin, ano yung issue ng mga tinitindigan. Pagka wasto, dapat ay suportahan. Kapag mali, ay hindi. Hinahamon din natin yung reaksyonaryong gobyerno, hinahamon natin yung NTF-ELCA, na kung talagang kayo ay para sa mamamayang Pilipino, ganito ang ating gawin. Kapag tama, suportahan natin. Kapag kamali, doon tayo bumangga. Huwag yung tatak lang tayo ng tatak. Kasi ano yan panglilindang yan sa taong bayan na dahil hirap kayo. Hirap ang NTF-ELCA, hirap ang reaksyonaryong gobyerno na sila ay maging mabuti dahil hindi man talaga sila mabuti. Umiisip sila ng mga paraan na mabilisang maging mabuti sila sa pamamagitan ng pagbabansag, sila nakagad ang mabuti, babasagan ang terorista, sila nakagad ang mabuti. Samantalang ano ba yung ginagawa ng mga kabayang koalisyon? Kita-kita naman natin mga titinding ng isyu. Nialabanan natin yung pagwasak sa kalikasan, gusto natin ng mataas sa sahod, pagpapababa ng mga presyo ng mga bilihin. Ganun. Yun ang hamon namin sa NTF-ELCA at saka sa reaksyonaryong gobyerno ng mga politiko. Pag tama, tindigan natin, huwag personal. Issue tayo sa issue. Kung tayo ay ayon sa reclamation, kung tama yun, supportahan natin, ganun lang. Huwag yung tatakalan tayo ng tata kasi panlilin lang yan. Yun yung ating hamon sa kanila. Kaya mga kababayan, para hindi tayo nalilindang, no? Pakinggan natin yung magkabilang panig na magkasalungat. Halimbawa, pakinggan nyo ang bahagi ng sinasabi ng kaliwa, pakinggan natin yung sinasabi natin nasa kanan, tapos tingnan natin yung issue yung ating gawing tungtungan ng hindi tayo na nalilinlang nila. Kasi ito, sinasabi natin, pinagmamalaki naman namin kami ay kaliwa. Dahil kung ang kanan ay ganyan, hindi kami naging bahagi ng kanan, punong-puno talaga ng masuming naruming track record, mga corruption at pagwasak sa ating kaya itong ngayon, labanan to, itong eleksyon, labanan to ng kadiliman at kasamaan at kadiliman laban sa kaliwa nagan. At kami po ay sa mga kabayang koalisyon. Maraming salamat sa iyo. Ulitin ko ha, Kapjin. Bibigyan ko na ulit ang pagkakataon sa sarili ko. Si Coronel Arambulo po ay number 6 sa balota, ha? Number 6 sa balota. Huwag na kayong lumayo pa. Isa sa 12 na iboboto ninyo, number 6. Ronel Arambulo. Maraming salamat po, Coronel. Hanggang sa muli sa mga... Ito naman sa akin, kamag-anak. Bigyan natin ng gutom. Iboto natin sa Senado ang makabayang koalisyon. Number 6, Ronel Arambulo. Yun! Thank you very much, Colonel. Hanggang sa muli. Sa susunod na mga episode pa ng Ugnayan sa Himpapawid. Thank you very much. And good luck! Maraming salamat din sa inyo, kay Jean, sa lahat ng bumubuo ng Ugnayan sa Himpapawid. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Ingat po kayo lagi. Magandang umaga po. Thank you very much. So, yan po, dito po nagtatapos ang ating pag-usapan.